Hi everyone! Welcome back to my channel. Ayan, ito yung ring or yung lundi wire gagamitin natin para sa ating bulaklak. So, ganito po siya gawin. So, ito yung molder. So, ipaikot natin kasi gagawa tayo ng pattern para magkakapare-parehas yung bulaklak natin. Ayan. So, ganyan lang siya ang gumawa ng ring para sa isang petals. Yan din yung floral tape. Yan din yung thread na gagamitin nating pantali. At saka ito yung lundi wire na gagawin, lundi cloth, stocking, nylon stocking na gagawin nating petals. So, at saka ito rin yung buds na ipapagitna natin. Ayan. So, buksan natin at ipakita natin. Ayun. Ganyan lang siya, napakasimple. So, kasi sa akin, lagi na akong gumagawa, kaya nilalagyan ko na ng bandage yung daliri ko for protection. Kasi, kung lagi kang gumagawa is, baka masugat na yung daliri mo. It's up to you kung maglalagay ka o hindi. Pero sa akin, naglalagay ako. Ayan. So, umpisa na natin ang magbalot. Ayan. Kukuha ka ng isang ring or petals ring and then balutin mo ng stocking. Ayan. Banat-banatin mo siya hanggang mabalot ng maayos and then tatalian na. Yun. Ganun lang. Kasi, yun ang proper na thread na gagamitin natin. Ayun. Pagkatapos, ikat. So, ayan. So, yung petals niya is gagawa lang tayo ng 5 petals just to show you. And then, kayo na yung bahalang gagawa ng marami. Kasi mayroon na kayong idea kung paano magbalot ng petals by petals. Ayan. So, nakatatlo na tayo. 2 pa pagkatapos ifo-form natin na bulaklak. Ayun. So, napakadali lang habang wala kayong ginagawa sa bahay, habang nagpapahinga. Pwede nyong ginagawa nito. Kasi nga, kung mahilig kayo sa mga craft and arts na kagaya ko, ayun, makakabuo kayo at makapag-isip kayo na kung ano-ano ang gusto nyong gawin. So, ayan siya guys. Oh, ang dali, diba? Ang bilis. So, yan yung pang-last na petals. So, ayan. Oh, ganyan ang itsura niya. May iba't ibang kulay din actually yung lundi cloth o nylon stocking. It's up to you kung anong kulay ang gusto mo. Pero ang available kasi sa akin is yung pink color. Ayun. Kasi karamihan ng cherry blossom is pink. So, ayan. Ayun. Pagkatapos, isa-isahin mong i-bend. Pagkatapos, i-form mo ng konti para mas mabilis gawin. And then, ito yung buds. Kukuha ka ng 3, i-fold mo siya. So, magiging 6. Ayun. And then, pantay-pantayin para pare-parehas yung sukat. Yun. Pagkatapos, kukuha ka ng isa. And then, ilagay sa gitna. Pagkatapos, tatalian. Ayun. Huwag ka nang magputol yung thread. Pagkatapos, yung pangalawang petals. Ipaikot. And then, the third one. Yan, paikot ulit. And then, yung pang-4. See? Ayan. And then, ilagay mo na yung pang-5. Yun. So, 5 petals sa isang single flower. Yun. Yan, tinalian na, di ba? Ang bilis. O, ngayon, pagkatapos nating mailagay yung 5, so, ayusin mo na hanggang makita mong mag-form na bulaklak. Pagkatapos, babalutin na natin siya ng floral tape. Yun. Para maging maganda at saka green yung tangkay niya. Yun. So, inumpisan ko sa baba, pagkatapos pataas. And then, pataas to pababa. Parang dublihin mo para hindi lalabas yung mga wire niya. Yun. So,
Napakagandang single na bulaklak. Ayan, sa mga cherry blossom. Sa akin kasi, pag gumagawa ko ng cherry blossom na bulaklak is nilalagyan ko siya ng leaves. And ayan. Pagkatapos, ipo-form natin. Kukuha ka ng isang maliit na material o ballpen. Ballpen kasi yun. Pagkatapos, kinerve ko siya para magmukhang mas maganda. So, ayan. So, next natin na gagawin is yung dahon niya. So, anong kulay ng dahon? So, of course, green. Ayan. Gagawa tayo ng 3 dahon. Kasi gustong-gusto ko yung bulaklak na medyo may maraming leaves para mas magandang tignan. Ayun. Pero it's up to you kasi ang cherry blossom mostly walang dahon. Pero sa akin gusto ko lagyan. Ayun. So, gagawa tayo ng 3 dahon. Actually, yung dahon niya is parehas din kalaki. Yung rings niya. Kasi, magandang tignan. Ayun. So, gagawa tayo ng 3. Isa pa. Yun. Ang bilis. Parang naglalaro ka lang pag gumagawa ka ng bulaklak. Yun. So, 2 and then 3. Yun. So, 3 na. Pagkatapos, i-form natin as a leaves. Yun. So, binatin natin siya ng straight. Patulisin natin. Pagkatapos, i-curve mo ng konti. Pagkatapos, i-bend. Ayan. Yun. Ganyan ang gumawa ng dahon. Okay? Simple pattern ng dahon kasi may iba-ibang style din pero dito tayo sa napaka-basic para madali nyong magaya at matuto. And then pag marunong na kayo nang bahalang mag-design ng sarili nyo. Yan. So ngayon, ikabit na natin isa-isa. Yun. Kasi 3 lang ang gusto ko. Pagkatapos, itry natin i-fix yung 3 sa isang bulaklak. Ayun. Nilagay na natin. Pagkatapos, yung pangalawa. Yun. Maganda yung thread na yan kasi talagang proper thread ng flower. Yun. So, nailagay na natin yung 3. Irarap mo lang ng konting para hindi magbubuka. Yun, nailagay na. So, final natin is ilagay natin yung floral tape. Yun. So, nag-umpisa ako sa baba. Ipataas natin. And then, pababa na ngayon. See? Ganyan ang technique ng paggawa. Oh. Actually, kung marami, maganda. Pero ito, demonstration lang sa inyo. So, sa susunod, gagawa tayo yung marami para makita ninyo. Ayun. So, perfect. Ang ganda, di ba? Oh. So, ayan lang siya, guys. So,